May kakilala ko, Nixman, si Rachel, kapitbahay namin. Tapos, ampun yun. Tapos, pinalam na sa kanya nung tamang edad na siya. Tapos parang... Dinala yung bata sa amin, mga 2 linggong gulang pa lang yung bata. After nun po, nawala siya sa amin, nawala siyang komunikasyon sa amin. Matagal po. Taon po yung sinasabi mong tagal? Taon po bago namin siya na-contact uli. So kumbaga parang na-abandon na Opo. sa inyo Tama ba ang intindi ko na parang sinugod kayo ng pulis at saka ng SWAT po eh, DSWD? SWAT. Actually, SWAT? SWAT Opo. po. Pinagtatakot pa nila yung bata. Opo, ikukulong daw kami. Hindi sasama sa kanila, ikukulong kami at siya yung bata, hindi rin mapupunta sa amin. Tapos ang ginawa ng SWAT, tinanong niya yung DSWD, Sir, ano ba talagang sadya natin dito? Ang sabi ng DSWD, gusto ko, kunin namin yung bata ngayon. Sige, kunin nyo. Tapusin natin ngayon, kunin nyo. Pag tumanggi si dadaputin ko, arestuin ko, ikukulong ko. Umiiyak ang bata. Oh, iyak po ng iyak. Ay, yung isang DSWD, sasabi pa nga niya kung kailangan kakalagkarin nila yung bata. Sabi Kasi ni talagang DSWD. ayaw bumitaw sa amin yung bata. May kakilala ko, Nixman, si Rachel, kapitbahay namin. Tapos, ampun yun. Tapos, pinalam na sa kanya nung tamang edad na siya. Tapos parang hindi naman naghahabol yung tunay niyang magulang. Tapos parang wala na rin siyang pakialam kahit ampun siya. Doon na yung loob niya, nandun na sa nagpakalaki sa kanya. Siyempre, kasi nag-invest na sila ng love sa isa't isa eh. Pero ikaw ba, Nick, sa ating magkakaibigan, kayong dalawa wala pang anak, naisip nyo ba na mag-ampon? Ako, kino-consider ko mag-ampon. Talaga? Pero yun nga tanong ko doon, ano ba ang dapat na age? Kunyari, nag-ampon ako. Ano ba yung tamang age na sabihin sa kanya na ampon siya? Na hindi niya dadamdamin, hindi siya magre-rebelde, For me, bata pa lang. Bata pa lang, sabihin mo na. Bata pa lang, hanggat nakakaunawa na. Or Hindi, may muwang na sa mundo. Habang lumalaki siya. Paano mo sasabihin? Pag malaki, hinintay mo. Nabigla yun eh. Pag hinintay mong malaki, kagaya sa kakilala niya, malaki na nung sinabi, walang mas masakit pa yun eh. Kasi ang tagal-tagal nyo nang Ang sakit magkasama, nun. hindi mo Parang man lang niloko mo siya. in-open. Tapos ang masama pa niyan, ang masakit pa niyan, pag nalaman niya sa iba. Kasi hindi maiiwasan yan ng mga taong nakakakilala sa'yo. Sa bata, na ampun mo siya, malalaman niya. So, much better na habang lumalaki siya, i-discuss mo na sa kanya. Yun, for me. So habang... Kaya lang, ang nakakatakot, friends, sa nag-aampon is pag lumutang yung tunay na magulang. Oh, yun lang. May karapatan ba or saan ba sasama yung bata? Yun ang concern Sa ko sa'yo, biological, ha? oo. Baka biglang may sumulpot na nanay. Actually, yun nga din ang fear ko. Parang, Oo. di ba, mamaya mag-invest ako ng time, Tapos mapaaral ko, biglang- tapos biglang pag-harvest time na. Alam mo sa teledrama, di ba, yung ako ang tunay na magulang. Oo. Ako, kukunin na kita, Pero sumama ka. kailangan, Nico, legal yung papel. Alam mo, Na inampon mo siya. Oo, nandun na tayo sa legal. Pero kasi magde-decide pa-legal sila eh, yan. di ba? Oo, nandun tayo, tama naman yung kay Jobon na legal. Pero, guys, yung ano kasi niyan eh, pag-uusapan niyan yung karapatan ng tunay na magulang. Oo. Tapos, yung in-invest na pagmamahal dun sa bata. Pero hindi, pag legal nga naman, talagang parang wala nang bearing yung pagiging magulang mo Oo, eh. wala na yun. Kasi ikaw na yung magulang by law. Oo. Ikaw na. Kaya, For me, So choice na lang talaga nung ampon kung kikilalanin pa niya or doon pa rin siya sa kanyang kinagis ng magulang. right. Pero ba't gano'n sa mga drama? Parang ang ampon laging pag nalamang ampon, gusto hanapin lagi yung... oo. Hindi mo rin may Parang iwasan yun. bihira yung ampon na kontento na ako sa kung sino nagpalaki sa akin. Hindi guys, kasi ganito yan. Ako lumaki ako sa lola at lolo ko. So, lumaki akong hindi ko talaga nakilala yung nanay ko. Pero yung tatay ko, parang lumaki akong, kala ko kapatid ko. So, habang lumalaki ako, kasi mama, papa tawag ko sa lola at lola ko. So, nung nagkabalikan yung nanay at tatay ko, 10 years old ako, kinuha ako ngayon kay lolo. So, yun nga, nalaman ko na, yun, ito yung pinakilala bigla sa akin sa mama. So, masakit para sa akin na lumaki ako sa lola at lolo ko, tapos bigla na lang one day kukunin ako para buuhin yung pamilya namin. Ang tunay mong nanay. Oo. Ano na feel mo nun? Alam ko na magulang ko sila, pero andun yung ano na, hindi ko sila kilala. Personally, kasi hindi naman ako lumaki sa kanila eh. Parang one click, bigla na lang, oh, ito na. Parang hindi ka sanay sa kanya, no? Sama mo siya Parang sa bahay, alam mo, awkward ka na. parang alam mo magulang mo, pero personally, hindi kayo magkakilala.
Natanong mo yung dahilan bakit kang Hindi pa kasi- hindi inaruga or hindi sila yung bata pa kasi na. si mama. Mm. Hindi pa sila ready ni papa. Hindi, I mean, natanong mo nga sa kanila yun, no? Bakit niyo ako hinayaan kay Lola Oo, na yun. ganito? Kasi ano yun eh, masakit yun. Actually, kahit na tumanda ka, magkaroon ka ng sariling pamilya. Ako, may mga anak na ako. Iniinda ko pa rin yun, friend. Yung mga panahon na nasayang na hindi dapat sila kasama ka. Oo. Diba? Although, busog naman ako sa pagmamahal nung lola at lolo ko ha. Kaya doon ko na naisip, doon pumapasok na kahit anong invest mo na pagmamahal doon sa bata na inampun mo, maghahanap talaga yan ng tunay niyang magulang. Yun lang ang akin kasi kaibigan kita, tapos mag-aampun ka. Yun ang iniisip ko, merong pain talaga doon. Ikaw ang masasaktan, then yung bata. Kasi andun yung longing na hahanapin niya yung sarili niya. O ganito na lang, hypothetical, pag palagay nating lahat ampun tayo, at dumating tayo sa tamang edad, hahanapin mo ba ang magulang mo? May kailangan Tunay na din. magulang mo. May Hindi, kailangan ikaw nga, din. ikaw sa Ako? sitwasyon mo, Siyempre. hahanapin mo pa rin. Oo, kasi Ikaw? may kulang sa pagkatao ko. Ako, hinanap ko yun eh. Kasi iba pa rin yung feeling na tunay na magulang mo, yung kasama mo, sa, alam mong, ito lola ko lang. So, hahanapin mo. Hahanapin ko sa part ko, kasi parang may kulang sa part ko eh. Gusto kong makita kung experiment lang. Gusto kong makita yung kabuuan ng pagkatao ko. Ganun. So, hahanapin ng bata yan. Sabagay. Or hanapin mo pa rin, pero syempre, huwag mong i-discredit yung nagpalaki sa'yo. Oo. Hanapin mo lang, gusto mo lang malaman sino at kung anong dahilan. Ako naman, Diba? sa side naman nung nagpalaki ha, hindi para sa akin na, napakasakit naman kung bigla mo na lang babawiin doon sa nagpalaki, yung anak mo, kahit na even na may karapatan ka, kasi minahal niya yung anak mo eh. Oo. Ang hirap magpalaki ng bata. Napakaano nun Ako eh, no? magulang ako ha. Magulang ako, may mga anak ako. So alam ko yung pag-i-invest ng pagmamahal sa bata, hindi biro yan. So para dun sa mga nag-ampon at nagpalaki ng hindi nila anak, napaka-ano niyan ha, napaka-awarding na ano yan. So walang katumbas na ano yun, halaga yun. Kahit mabayaran niya ng walang katumbas na halaga yun. So for me, bigyan din nila ng halaga at time yung nagpalaki at yung bata na lumaki sa hindi niya, diba? Hindi bigla mo na lang kukunin. Totoo. Ayun nga, bakit may ganon? Kasi, Kasi, di ba, ipinaampun ko ang anak ko dahil hindi ko kayang, Hindi niya kaya wala akong buhayin. mai-provide. So, pinaampon. Ah. Ngayon na lumakit, gumanda buhay ng bata, nakapagtapos nung umampon. Pag harvest time ba, kailangan bumalik na siya sa biological parents niya. Di ba parang laging ganun ang sitwasyon may diba? kakilala ako. Dami mo kakilala? Oo, borders. Kasi matanong ako eh. Alam mo naman, chismoso talaga. Yeah, maritim. Matanong ako sa mga borders ko. Yun nga, ang parents daw niya, same lesbian. Okay. Lalaki siya. Tapos, ngayon, ano na siya ngayon, 22 years old na siya ngayon. Tapos, tinanong ko sa kanya, hinanap mo ba yung ano mo? Yung tunay mong, although masaya ka naman dito sa parents mong both lesbian. Sabi niya, masaya ako dito syempre. Masaya ako syempre, pero gusto kong malaman saan ako nagmula. Sabi niya gano'n. Kaya gusto niya, ngayon, tinanong niya raw yung daddy niya. Sabi niya, Daddy, pwede mo bang sabihin sa akin saan mo ako nakuha? Sa Riles daw, ganyan. Tapos hinanap niya talaga. Tapos, yung best friend nung daddy niya, siya daw nakakaalam eh. Parang binigay lang siya nung best friend ng daddy niya. Ngayon, tinanong niya, Tito, saan niyo po ba ako nakuha? Ganyan, wag mo nang alamin. Sabi daw, Okay. wag mo nang alamin. Sabi gano'n kung saan ka nang galing. Okay na yan. Kung ano kayong buhay ngayon, pahalaga mo, pinalaki ka ng mga magulang mo. Pero sabi niya, gusto ko lang po malaman kung saan ako nagmula. Parang may kulang po sa buhay ko. Oo, gano'n. So, po malaman. And yet, valid yun. Pwede mo lang alamin kung sino. Hindi mo na alamin pa, hindi mo hanapin para dun ka na. Pero ko siya, if ever ba makita mo, iiwan mo sila, nagpalaki. O yun nga. Hindi mangyayari. O yun, Sabi niya, ganun. Mas minahal niya na yun eh. Doon yun yung kinagisnan niya eh. Yun nga. Hindi naman yung tunay niyang magulang. Tama. At yun din ang next question ko, no? Parang, ano ba ang sukatan ng pagiging isang magulang? Dapat ba ikaw yung nagluwal? Or ikaw yung mas nagpakamagulang kahit di mo kadugo yung bata? Parang mas ano ko sa bilang sa, ina. sa nagpakamagulang. Nagpakamagulang. Kasi hindi lahat ng, ako for me, may anak ako. So, for me friend, hindi lahat ng nagluluwal is kayang maging magulang. Maraming nagluwal na Exactly, di ba?
So, doon ako sa nagpakamagulang. Walang Ako, mga sense of Ako, responsibility. magulang ako, doon tayo sa nagpakamagulang. Kasi ang daming nagluwal na napakadali sa kanila na to abandon Yun nga eh. para ibenta yung bata. Dahil lang sa sitwasyong yun, magulo daw isip nila, hindi sila ready, di ba? Takot sa obligasyon. Kaya, Tama. Wala eh. Ganun talaga. So, ikaw? Sa experience mo, may kilala ka bang Hindi man ako ampon. Hindi. Hindi, baka may kilala ka na inampon. Wala pa naman so far, pero nga, kasi nga, Wala pa kinoconsider ka rin mag-ampon some... so ako naman, Okay, as a so friend parang, ni Nick, baka yun din natin, namang maging problema balang yun, araw, oo, di ba? yun din ang concern ko, yung mararamdaman niya at mararamdaman nung aampon niya sa future. Kasi ang bata maghahanap talaga yan. Ang isang batang lumaki, lalong-lalo na sa hindi niya magulang, is maraming question yan sa, kagaya ko, maraming hanash, maraming question yan sa buhay na, bakit ako iniwan? Bakit ako pinabayaan? Bakit ako lumaki dito? Pwede mo naman ako isama. Pwede naman tayo magkasama. Yun ang mga question ko na lumalaki ako. May pain doon. Pero alam mo, nasa generation naman na tayo ng mga pagiging open-minded, di ba? Oo. Sana yung mga Gen Z na nasa sitwasyon na ganito na pag nalaman nilang ampon sila, alam mo yun, hindi na yung parang the typical, hanapin ko ang ano ko, magre-rebelde Para ko. magrebelde pa? Hindi nila tignan yung Good side. yung malaking picture na pinalaki naman ako, pinaaral ako, hindi ako tinuring na iba, di ba? So sana yun lang ang ano ko sa mga ampon na nitong mga henerasyon na to, na maging ganun. Maging thankful. Maging thankful sila sa mga taong nasa paligid nila, na nagmahal sa kanila. Ikaw Kaya na nga. yan. Ay, no. Kaya sana wag na sila maging tulad nung mga typical na teledrama moments. Di ba, te?